umaga po sa inyong lahat at nandito na po tayo sa Impormasyong Pangkalusugan at ngayon ay Thursday. So, nandun tayo sa health episode. At maraming salamat at tayo ay nandito na naman po. Pero hindi pa weekender. Oo, Thursday pa lang po at maraming salamat at kasama na natin ang ating guest speaker ngayon na si Doc Eugene at gusto ko na rin batiin siya ng magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo pong lahat at muli, andito na naman po kami ni Ma'am Julie upang i-share po kung ano po ang napag-aralan natin, nalalaman po natin. At yun nga lang po, I guess our internet connectivity is weak. So I pray all informations you are going to give you today can reach you clearly. Kasi nga po ay medyo nagloloko ang internet connectivity po natin. Pag-pray nyo po para we can do the discussion smoothly for you to be able to comprehend kung ano man po yung pinag-uusapan po natin ngayong araw na to. Magandang umaga po ulit sa inyo pong lahat. At syempre, binabati natin ang ating mahal na pastor, Pastor Gil Laurena. Good morning, sir. At, Good morning po. Busy sila. Oo, papunta sila ngayon ng Ramos at I hope na ingatan sila ng Panginoon. At nasaan na tayo? So, batiin na natin ang mga taga-North, South, East, and West. corners ng ating simbahan. Hello po kayong lahat dyan, nationwide, worldwide. At patuloy lang po kayong manood at talagang sinisikap din po namin na maibigay ang mga kahilingan nyo na topic para masagot ang inyong mga katanungan, lalo-lalo na sa mga specific na diseases or mga sakit. At yun din ay inaano natin na hindi ko naman masabi maganda ang panahon. Mas maganda ngayon kaysa kahapon. Oo, nag-aadya. Pero hinihiling din natin na medyo maulan para lumamig-lamig ang panahon at lalo na ay natitigang na po yung mga dam natin. Kailangan din po natin ito. Wag lang po bumaha. Parang wala namang bagyo ngayon at umalis na siya. Meron nagbabadya pero hindi daw po magla-landfall sa atin. Okay. Yan, salamat sa Panginoon at syempre batiin na natin ang ating mga faithful viewers. Doc Eugene, Ayan na po, magandang umaga po sa mga magaganda. Sa ngayon ay puro magaganda ang nakikita ko po. Si Ma'am Linda Quiñones, Ma'am Mary Ann Galin, kay Ma'am Lydia Fusin, kay Ma'am Helen Kapundan, kay Ma'am Edna Tadeo, kay Ma'am Belia Quiñones, kay Ma'am Rhea Espiritu. Magandang umaga po. Kay Sir Grem Agpoon, kay Ma'am Alma Obidos. Ganun din po kay Ma'am Celia Gabriel. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Kay Ma'am Alma. Ayan, nabasa ko na pala si Ma'am Alma Obidos. Okay, magandang umaga po ulit. Kay Ma'am Susan Teodoro. Kay Ma'am Raquel Taha. Magandang umaga po. Good morning. Kay Ma'am Selay Escalona. Magandang umaga rin po. O kay Sir Dennis Olveda, hindi ko masyado mabasa. Kay Ma'am Gemma Karampatanta. Kay Ma'am Julie Castañares. Kay Sir Johnny Ogalemola. Ayan. Pasensya na po pag hindi namin mabasa maigi. Ayan, nabasa na yata yan natin lahat sila. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. At manatili lang po kayo dyan. Kung kayo man ay nagpiprepare na po ng pananghalian, lakas-lakasan nyo lamang po. And if ever, meron po kayong mga katanungan, feel free to
comment it in the comment section for us to be able to know and be able to answer your questions po. Maganda po itong pinag-uusapan natin. This is not a rare disease na nakukuha pa rin po natin ito madalas. Last day na ba ngayon ng month of July? Oh, last Ma- hindi. ma- For last me, day. this is the last episode for July. Okay. Kasi July 30 na po ngayon. May Sweldo 31 po na. bukas. Sweldo po bukas. Kami hindi sumusweldo na eh. We call it. Pension. Yan. So, ipagpatuloy po natin ang patungkol po sa may sinabi si Ma'am Rhea dito. Magaganda kasi ang ating mga host, kaya magaganda din, siyempre, ang mga manunood. Tama po yan. Tama. 1,000 palakpakan po dyan. So, mas maganda po, lalo pa po kayong gumaganda kung tayong lahat ay malusog. Oh, Parang wala akong makita na hindi maganda dyan sa mga viewers natin. Sige. Pagpatuloy po natin yung pinag-uusapan po natin na hepatitis. Kung yung mga hindi po nakapakinig last week, basta sinabi nating hepa ay patungkol po sa liver. Hepatitis, ibig sabihin, namamaga po yung liver or atay po natin. So, napag-usapan na po natin last time, ano ba yung mga types of hepatitis infection, hepatitis A, B, C, D, and E. So, yung A and E ay nakukuha po sa hindi maganda. Fecal-oral route. Yung B, B, C, D ay nakukuha po sa pamamagitan ng body fluids like dugo, semen, and vaginal secretions. Doon po nakukuha. Yung hepatitis D ay kailangan, nagkaroon ka na rin ng hepatitis B para magkaroon ko ng hepatitis D. Ito lamang po, kung nagkaroon na po kayo ng hepatitis B, C, and D, ay kasakasama niya no po habang buhay. Yung A and E ay makukuha po sa viral drugs, antiviral drugs, or even mawawala po siya kung malakas po yung inyong immune system. So, pag-usapan po natin, ano na nga ba yung mga identifying signs? Ito po yun. Yung fever ay isang simptomas na it can happen sa iba't ibang klase po ng infection. Kahit na nga hindi lang infection, pagka sobrang, yung post-operative fever, may tinatawag po doon, yung chemotherapy fever, or malignant fever. So, fever, pwede natin matatagpuan sa iba't ibang sitwasyon. Pero, pag sinamahan na po ito ng fatigue, madaling mapagod, madali ring mapagod yung may sakit sa puso, yung mga ganon, yung mga anemic. Pero pag sinamahan na po ito ng nausea and vomiting, yung nasusuka at nagsusuka. Lalo na kung ang iyong ihi, iba na po yung kulay. Pag sinabi pong dark urine or tea-colored or yung iba ay parang kape, kasi magkaiba rin po yung kulay ng ihi na may dugo. So, itong dark urine, you have to distinguish na pagka tumayo kayo sa bowl, pagtingin nyo yung ihi nyo, ay iba na po yung kulay. In combination sa mga nauna ko pong mga symptoms na, signs and symptoms na fever, fatigue, nausea and vomiting, dark urine, at nag-iba na po yung kulay ng poops nyo. Kasi ang kulay ng poops ay usually brown or dark brown or even a lighter shade of brown. Pero iba rin ang ibig sabihin pag nangitim na. Pero dito
ay talagang pagtingin nyo ay iba na yung kulay, na halos puti na. So, may problema na po kayo. At, siyempre, dahil po ang pinag-uusapan po natin ay sa atay, namamaga po siya, masakit din po. Masakit sa right upper quadrant. Dito po sa right upper quadrant. Kasi nandito po sa kanan yung ating liver. O, lalo na kung mawalan na po kayo ng ganang kumain at yung worst cases ay unexplained weight loss. Hindi nyo napapansin na nababawasan na kayo ng drastic, nababawasan na kayo ng timbang, pumapayat kayo. And of course, the worst is yellow skin and eyes. Which may be signs of jaundice. Ito po yung literal na naninilaw na po kayo. Kahit na hindi, kasi tinitignan yung sclera, yung puti ng ating mata ay naninilaw. Pero kahit mga daliri, naninilaw na yan, iba yung kulay. For us medical doctors, we can identify kung anemia ba ang dahilan o talagang naninilaw. So, pero kayo, hindi niyo kailangan maging doktor pag nakakita kayo ng naninilaw. Meron din mga joke na siya ay may jaundice, yung mga sangkatutak na alahas sa katawan, magkaiba po ito. So, pag jaundice, naninilaw na po yung buong katawan at lalo mo pong ma-identify po sa sclera, yung puti po ng mata. Kasi puti po yan, meron tayong tinatawag na dirty sclera na hindi po siya puting-puti, lalo kung may pterygium, ay ang tingin mo, dirty, as in literal, medyo hindi ganun kalinis. Pero ibang-iba po yung naninilaw na. Yung iba talaga, ay talagang pati yung lips niya na dapat pula, medyo naninilaw na. Okay? Again, kung meron po kayong mga katanungan, feel free to ask questions para alam po natin kung ano yung mga hindi nyo naiintindihan or hindi nyo nakukuha. So, clinical detection. Kasi pupunta kayo sa clinic, we will take the history of the patient. Marami po kaming mga katanungan sa pasyente. Pero yung clinical detection, magkaiba po. So we do the we should extract a complete history and we do the physical examination. Again, I'm an obstetrician gynecologist. The specialists who are to attend to you are the gastroenterologists or the least ay internal medicine specialist. Pero sabi ko nga po, lahat po ito ay pinagdaanan namin bago pa man kami graduate po sa medicine. Ito po yung pinaka-critical sa amin kasi we should know how to extract the history of the patient at paano po namin gawin yung physical examination. So, ito po ay refresher din po sa akin. To diagnose all forms of hepatitis, the doctor will take the history to determine any risk factors you may have. Kasi po, madalas po sa history pa lamang po, dapat malaman po namin yung way of life ng isang pasyente who are prone to get hepatitis, di ba? So yung hepatitis A and E ay fecal-oral. Siya ba ay madalas kumain ng street food, mga ganon. Siya ba ay construction worker, hindi po nagbabaon dahil sa pagmamadali, pupunta lang dyan sa kalsada. And this is really happening in the Philippines. Makita niyo po yung mga binibenta sa kalsada, wala pong takip nga yan. Pabalik-balik po yung sasakyan sa harapan niya or yung mga taong nagdadaan, bibili ka ng pagkain. We cannot assure you na ito po ay malinis kasi kung yung virus, hindi mo naman makikita sa naked eye. So, o di kaya,
may dumapong langaw dyan, siya po yung nagdala ng virus. O di kaya malakas ang hangin, at maalikabok, marami pong mga sitwasyon. So, kikilalanin po namin kung ano yung way of life ng isang pasyente. Siya ba ay alcoholic, hindi alcoholic worker yung malakas uminom, lasinggero, sila po yung mga namumulutan na iisa lang po yung pinagkukuhanan nila yung pulutan, nakakamay pa po yan. So, hindi natin masabi na lahat po yung namumulutan ay malinis po. Yung mga kamay po nila, saan ba sila namumulutan, di ba? Lalo na po sa probinsya, talagang magtatawag, ang bilis nga ng magtawag ng magiinom. Andyan na sila. At di nila napapansin, pati yung kawali na pinanggagalingan ng pulutan nila ay dinudumog na rin po ng langaw. Hindi lamoy po yung langaw, kung mas mabilis po yung aso. Di ba? Pusa. Daga. Totoo po yan. Totoong nangyayari po sa Pilipinas. Kaya nga po, hindi naman just to yung minamaliit po natin, pero ito po ay totoong buhay sa Pilipinas. Kaya nga po inilecture po natin to para alam natin kung paano po iwasan. At dapat din tayong matuto na malinis sa ating kinakain. Kasi pag hindi malinis yung kinakain natin, okay, you may not get hepatitis, pero pwede kang magkaroon ng acute gastroenteritis, diarrhea, ganun po. And other bacterial infection. Kaya dapat, yung ine-emphasize po namin dito, malinis ang pag-prepare ng pagkain at saka, syempre, i-secure natin yung ating kinakain na wala pong dadapo po dyan. Ang isa pang nakakatuwa nga sa Pilipino, nakita nyo na pong inakyat na po ng isang katutak na langgam. Papagpagin nyo pa yan Kasi manghihinayang po tayo. Hindi naman sa pagano, pero totoo yan, di ba? Pagpag mo pa nga yan yung langgam. Yung mga iba nga palaman din yan. Kinain na rin yung langgam. Di ba? I-comment nyo dyan sa comment section kung hindi tama yung sinasabi ko. At yung madalas, pag nahulog na po sa floor, ay sasabihin, wala pang 5 minutes yan. Kung ilang paang na dumaan dyan sa kinalaglagan, doon po. Hindi natin minimenos po yung mga nagpupulutan. Pero what I'm saying right now are really happening sa Pilipinas. Siyempre, yung mga elitista, iba yung sitwasyon nila. So, anong ibig kong sabihin? Yung mga mas prone po na magkaroon po ng hepatitis A and E, ay sila po yung mga medyo nasa, hindi ko sasabing lower income families, pero they are exposed to the same situations I am mentioning right now. So, yung A and E, yung poor hygiene, ang ibig sabihin. So, during a physical examination, your doctor may press down gently on your abdomen to see if there's pain or tenderness. The doctor may also check for any swelling of the liver and any yellow discoloration in the eyes or skin. Itong sinasabi nating pain or tenderness, magkaiba po yung pain and tenderness. Yung pain, hindi pa namin ginagalaw ang pasyente, sasabihin niya masakit. Yung tenderness, pwedeng hindi siya masakit, pero pag prines mo, aray, gaganon yung pasyente. That's tenderness. Yung mga pasyente, masakit po yung tagiliran ko. So, even without palpating the patient, meron na po siyang nararamdamang sakit. Yung iba naman, they can only experience the pain pag diniinan po sa bandang iyon. Siyempre,
for us doctors, meron po kaming parameter pag sinabi pong namamaga. So, mini-measure din po namin yan. So, ibig sabihin, ay, namamaga yung kanyang atay. So, check for any swelling of the liver. Siyempre, sabi ko nga po, hindi naman kailangan maging doktor ka para makita mo na naninilaw ka na. 'Di ba? You can distinguish. Kahit na di kayo nakakakita ng mga pasyente, alam nyo kaagad yung mga chronic kidney diseases, yung nagpapadialysis, yung may chemo, o yung may jaundice, alam na alam nyo po yan ang itsura. 'Di ba? Okay. Liver function test. Ano ba ito? Liver function tests are blood samples to determine how efficiently the liver works. Kasi meron tayong mga liver enzymes at nakukuha po dito, ipapakita po niya kung ito po ay mga elevated liver enzymes like SGOT, SGPT, or transaminases. Dito po, magsasabi kung lahat po na nakita po namin sa physical examination, sinamahan pa ng mga ganitong laboratory exams. Abnormal results of this test may be the first indication that there is a problem, especially if you don't show any signs of liver disease on a physical examination. Kasi you may have elevated liver enzymes even without symptoms. So we would request for liver function test. High liver enzyme levels may indicate that your liver is stressed, damaged, or not functioning correctly. Ibig sabihin, pag elevated na po ito, may marami pong mga dahilan bakit tumataas po ang init. Bakit po tumataas po? Patay pala eh. Nagbabayad po kami ng kuryente. Ikaw talaga, ang init. Ayan. Na-imagine ko si pastor pang nagpipreach siya, no? Bitang basa siya kahit malamig. Okay. Pasensya na po, may commercial ng konti. And of course, sometimes we do, or the internist or the gastroenterologist will do liver biopsy. What is this liver biopsy? When diagnosing hepatitis, doctors will also assess the liver for potential damage. A liver biopsy is a procedure that involves taking a sample of tissue from the liver. A medical professional may take the sample through the skin with a needle. Large bore needle po ito. Meaning there is no need for surgery. Hindi ka operahan. They will typically use an ultrasound scan for guidance during the procedure. Dati po kasi, hindi po ginagawa po yan. Pero with the advent of ultrasound, we call it ultrasound guided biopsy. So, itatapat lamang po yung ultrasound, yung probe doon sa liver at makikita po ng internist or gastroenterologist kung saan niya tutusukin yung part ng liver kung saan siya kukuha po ng specimen. Sabi nga, wala pong surgery po ito. It's a minor procedure na kukuha lamang po ng laman through a large bore needle at iginaguide po siya ng interventional radiologist or sonologist po yon. So, dalawa po sila doon na gumagawa po ng procedure. Ito po ay mas accurate at saka yung target organ ay makukuha po niya dahil nakikita po sa ultrasound. Itong ultrasound naman, an abdominal ultrasound uses ultrasound waves to create an image of the organs within your abdomen. The test allows the doctor to take a close look at the liver and nearby organs. Ito po yung tinatawag po natin na WAB or whole abdominal ultrasound.
kinukuha po, yung pinukuhanan po talaga ng picture yung buong liver and of course, yung mga katabing organs kagaya ng stomach, the pancreas, the spleen, and ganun din po yung gallbladder, the common bile duct. Para makita po kung ano po yung may problema usually causing jaundice. Pagka ganito po, ay ano pong dahilan? Kasi hindi lang naman hepatitis po ang nagkukos po ng jaundice. Pwede rin pong obstruct dahil mayroon pong bumabara po doon. So, hindi nakakapagtrabaho ang nang maayos yung liver po natin. Again, kung meron po kayong katanungan or meron kayong gustong ulitin po natin, kung hindi nyo po masyado nakuha, ay pwede po kayong magtanong. Doc, yung ano ba yan? Yung itong mga ano na sinabi mo, syempre pricey yan, di ba? At available ba yan sa lahat ng ano? Ito pong ultrasound at saka yung mga tissue biopsy, ultrasound guided biopsy, it can be done, outpatient po ito. Pero syempre po, ay meron pong preparation. Yung kagaya ng whole abdominal ultrasound, ay meron po kayong NPO, fasting for 10 hours kasi ilang beses na po ako nakaranas po nito. At kung minsan ay kailangan po kayong linisin po yung bituka. Bibigyan po kayo ng laxative. Pero hindi kagaya nung panahon na kasi not so many doctors are performing this procedure, pero sa ngayon po ay marami na pong mga doktor na nag-training po para sa mga to. Even the ultrasound ay hindi na po kasing mahal kagaya noong panahon. Kasi ngayon naglipa na po yung mga ultrasound machine. You can find so many, parang sari-sari store na po yan. Hindi kagaya nung during our residency days, hindi kami makakita ng ultrasound or even an ultrasound or diagnostic center. Bibihira lamang po may ultrasound before. Ano to? Hepatitis E. Ito. Yung hepatitis E, hindi na maayos. Pabalik-balik po tayo. Pero, so we go on with the slides. Sige, kung ano na po ito. Yung hepatitis E, as I have mentioned last week, sabi ko nga po, ay nakukuha natin ng poor hygiene, fecal-oral route. Pero ito po yung maganda dito, kung malakas po yung immune system mo, pwede ka makarecover even without medication because it typically resolves on its own. Okay? Yung hepatitis A naman is a short-term illness and may not require treatment. However, if symptoms cause a great deal of discomfort, bed rest may be necessary. Kasi sa mga medyo severe po, sila rin po yung nakakaranas po lahat ng simptomas na nabanggit po natin. Fever, nausea and vomiting, abdominal pain, at saka yung paninilaw. Kasi, again, depende po kung gaano kadami yung virus na kanyang nakuha. So, pupunta sa doktor kasi sumasakit po yung tagiliran po niya eh. So, pupunta po sa doktor only to find out meron po siyang hepatitis A. Pero sabi nga, enough rest, balance diet, magpahinga, makaka-recover siya even without medication. Pero kung if you need talagang medication, nagbibigay po sila ng mga gamot pang suporta po sa liver. For hepatitis B, if you have chronic hepatitis B, you will require antiviral medications. You may continue it for several months or even years. Chronic nga po ito. Pero sabi ko nga po,
Ah, again, sa experience po namin sa Viluna Medical Center when I was there, still in the active service, ito po yung isang sakit na nagkukonsumo po ng malaking pondo po ng AFP. Kasi yung mga sundalo po natin na naka-acquire po ng hepatitis B during while they are in service ay sometimes tumataas po yung viral load nila na kailangan po nating gamutin. Kasi marami naman po diyang mga may pasyenteng hepatitis B infection pero bumababa po yung viral load nila na to the extent na hindi po sila nakakahawa. Pero there are times na talagang tumataas at nagrereklamo siyempre yung liver kasi sinisira po ng hepatitis B virus yung liver. So, kailangan silang maggamot. And the worst ay hindi lamang po antiviral na po yung kailangan nila. One drug, yung interferon, which during our time ay 25,000 per injection. Kaya ito po yung talagang nagkukonsumo po ng malaking pondo. So, if you have hepatitis B, kung minsan ay bumababa, pero sometimes, kung bumabagsak po yung immune system nyo, it may flare up. Again, paano ba natin nakukuha po ito? Ito po yung, sabi ko, body fluids, yung blood, semen, and vaginal secretions. So, pwede makuha sa sexual contact or blood transfusion, sa mga phlebotomies, yung mga kumukuha po ng dugo, they can accidentally prick themselves at doon na nila nakukuha yung hepatitis B infection, yung naka-receive po ng blood transfusion. Ako po, nakaranas din na mag-opera na may hepatitis B kung emergency kasi madalian po yan and accidentally we can prick our fingers during the operation. Kami po ay pwedeng mahawa. Pero good thing, kung this happens ay we can receive immunoglobulin within 24 hours. Kaya hindi kami ganung matakot. There were several times na na-experience ko po nito dahil sa pagmamadali o pag-abot pa lang ng karayom dahil sa madali, okay, you have to act fast kasi madalian po ito. So, nagpiprick din. Kahit yung medtech na kumukuha po ng blood samples or yung nurse na maglalagay po ng IV fluids, pwede po niyang accidentally maprick yung sarili niya at doon po nahahawa. Kaya ibig sabihin, healthcare professionals are also prone to hepatitis B infection. This is a personal experience po. Meron po akong pamangkin na pinaanak ko rin naman sa hospital. Sad to say, when he was applying sa Pisay, meron po silang mga laboratory exams just to find out na hepatitis B positive po siya. Nalungkot po yung buong pamilya, lalo na yung brother ko, matalinong bata. Although it's not a contraindication for him to be accepted in Pisay, pero nalaman namin at a very young age ay hepatitis B positive po siya. Kaya sabi ko, lahat kayo ay magpa-examine kung sino yung positive sa inyo. Fortunately, siya lang naman. And looking back, hindi ako ang nag-circumcise sa kanya sa probinsya. Maybe doon niya nakuha yon. I cannot condemn the doctor who did the circumcision, pero sa ospital siya ipinanganak wala namang blood transfusion na ginawa. Kaya naging burden ng brother ko, pabalik-balik po sa UPPGH kasi may mga pediatric, gastroenterologist. And unfortunately po, siya na po ngayon ay licensed civil engineer. Nag-enjoy po sa kanyang work, pero every now and then ay kailangan po niyang pumunta doon sa gastroenterologist niya. Kaya
lalo po akong nagka-interest sa hepatitis B kasi minomonitor ko po siya at nagsasabi yung brother ko na kung ano nangyayari na sa pamangkin ko. So far, ay mababa na po yung viral load niya na he can live normally as if he doesn't have hepatitis B. Siyempre po pagka nag-asawa po siya, ay yung kanyang magiging wife should know na hepatitis B positive po siya. Hindi naman po naging hindrance po. Matalinong bata. Nagpapasalamat pa rin siya dahil wala naman siya nararamdaman. Even when he was younger, wala siyang symptoms. Yun lamang po, nag-positive po siya sa hepatitis B. Surface antigen at nakita po na talagang hepatitis positive po siya. Yung hepatitis C, parang pareho sila ni hepatitis B. Antiviral medications can treat both acute and chronic forms of hepatitis C. Ibig ko sabihin, nakukuha po same route. Typically, people who develop chronic hepatitis C will use a combination of antiviral drug therapies. They may also need further testing to determine the best form of treatment. Sabi ko nga po, nakukuha po yung hepatitis C sa body fluids. Again, may personal experience po kami dito dahil yung late father ko po ay naging positive hepatitis C. Nalaman lamang po when he was still in the Philippines, hindi namin alam na hepatitis C, positive siya. Pero nung na-confine po siya sa California, doon nalaman namin na hepatitis C positive po siya. And looking back, ay nagkaroon din po siya ng blood transfusion when we were still, maliliit pa kami. Nagkaroon po siya ng problema, nagka-blood transfusion. Doon ko lang masabi kung saan po niya nakuha yung blood, ay yung hepatitis C. Although, he did not die because of the hepatitis C infection. Sabi nga, ito po, they may also need further testing to determine the best form of treatment kung symptomatic po sila. And yung father ko, hindi naman po naging symptomatic. Hepatitis D, treatment of acute hepatitis D mostly focuses on treating the hepatitis B that accompanies hepatitis D. Di ba sabi po, hepatitis B treatment includes various antiviral therapies. Marami po, individualized patient po. Yung sabi ko nga po, magkakaroon ka ng hepatitis D kung meron kang naging hepatitis B infection. May tanong dito si Ma'am Selay Escalona. Morning, Doc. Yun po bang Hepa B, nagagamot pa po ba yan? Sabi ko nga po, there are times na kailangan nyo po gamutin, lalo kung symptomatic po kayo. Pero kung mababa yung viral load nyo, hindi kayo nakakahawa or wala kayong ibang nararamdaman. Kagaya nga po nung pamangkin ko, she's already 24 years old. Batang-bata pa siya nung malaman. Pero wala siyang symptoms na naranasan. Even when he was still a child, ay nalaman lamang po through blood examinations. Hindi ako makapaniwala at first, pero paulit-ulit, talaga pong positive siya. Bukod tanging siya lamang po ang positive po doon. Pero sabi nga ng gastroenterologist, you have it. Andyan na. So, binabantayan na lang kung tataas o hindi. Kung hindi naman, ay wala pong kailangan na igagamot sa kanya. Although, kung if you are aware na meron ka ng hepatitis B, ay kailangan pong maging cautious. Huwag na pong mag-inom ng alak kasi it worsens your situation. Huwag ka na rin kumain ng anumang hindi tama o nakakapagbigay ng stress or damage sa iyong liver. I hope I got your yung naibigay ko po yung sagot. Yung kay Raquel Taham,
Matagal po ba ang gamutan ng Hepa A? Depende po kung sa lakas ng inyong immune system. Di ba sabi ko po kanina, you may not even need any treatment. Magpahinga lamang po, kumain ng tama, wag magpuyat, yung ganun po. So, kailangan lamang po kung if you are working, magpahinga lamang po, magbakasyon. Ganun po. Okay. Ito na po ako yung kung paano po natin ma-prevent na hindi tayo magkaroon ng infection na kagaya nito. Again, ito kasi binabanggit po natin ay patungkol po sa bakuna, nasa inyo pong conviction. But we are supposed to educate you or even to inform you na may mga bakuna that has been proven effective. Kaya hindi na natin pagtatalunan. If you subject yourselves to vaccination, but I have to inform you na meron pong vaccine po para dito. Okay? A vaccine for hepatitis A is available and can help prevent the contraction of hepatitis A virus. Contraction or makukuha mo yung sakit. The hepatitis A vaccine is a series of 2 doses. Again, I should emphasize, a vaccine is a series of 2 vaccines. Huwag mong sabihin, ay nakaratanggap na ako. Kung iisang beses lang, that would not be enough. Okay? So, and most children begin vaccination at age 12 to 23 months. Hindi years po ito So, bago po siya mag 2 years old, ay nakatanggap na po siya ng bakuna against hepatitis A virus. So, magkaiba po yung bakuna po para sa hepatitis A. Again, palagi na natin nile-lecture, pag sinabi nating hepatitis A, specifically for hepatitis A. Hindi pwede yung bakuna ng hepatitis A ay pwedeng gamitin sa hepatitis B. I hope you get what I mean. Bakit ayaw niya na? Ayun. Tama ba? Bakit hepatitis A lang ang binanggit dito? Kasi meron din pong bakuna. I hope meron po dyan sa mga dulo. Meron din po kasing bakuna para sa hepatitis B. The CDC recommends hepatitis A. Ito na. The CDC recommends hepatitis B vaccinations for all newborns. Siguro, yung mga kaedaran namin ni Sister Julie, Ay, wala. nung kami pa ipinanganak, wala po ito. Ngayon, pero for decades now, the hepatitis B vaccination is given free to newborns. Kaya, ine-emphasize po ng DOH na yung dapat manganak sa ospital. Kasi nga po, libre yung hepatitis B vaccine. Sa mga lying-in, hindi po libre yan. Lalo na kung nasa private hospitals po kayo. Pero sa mga packages na po ngayon, ay kasama na po yun. Pero may bayad. Hindi po libre. Okay? Pero sa mga DOH hospitals, before the baby will be sent home, ay kailangan naka-first dose na po siya ng hepatitis B vaccination. Okay? So, just to remind everyone who are listening right now, ay i-demand nyo po na yung baby nyo, pag nanganak kayo sa ospital o even sa lying-in, ay mabigyan po kaagad ng hepatitis B vaccination ng baby nyo. Kasama na po yan yung BCG. Doctors typically administer the series of 3 vaccines over the first 18 months of childhood. Ibig sabihin, yung hepatitis A kanina, 2 doses, pero ang hepatitis B ay 3.
Kung nabigyan kayo ng dalawa lang, o yung baby nyo nabigyan ng dalawa lang, hindi po kumpleto yon. At huwag nyo palampasin ng, kasi sabi niya, the vaccines, 3 vaccines over the first 18 months of childhood. Ibig sabihin, 1.5 years old na po yung baby. Hindi nyo na ibinalik. Sa center, libre na, na rin po ito. Hindi nyo ibinalik. Hanggang sa papasok na siya sa school, ay bali wala po yung bakunang ibinigay sa kanya. Uulitin nyo po yan. 3 doses to complete the immunization. A vaccine for hepatitis A is available. Ay, nabasa na natin yan. Okay, so meron pong bakuna para sa hepatitis A given in 2 doses at ang hepatitis B ay libre sa center. I'm not sure if hepatitis is free, pero I can assure you that hepatitis B vaccine ay binibigay na pong libre sa DOH hospitals and even private hospitals kasi they are obligated to give you first dose of BCG before your baby will be sent home. Binibigay po yan. It's a must that the newborn will receive the hepatitis B vaccine. Hepatitis viruses can be transmitted from person to person through contact with bodily fluids, water, and food containing infectious agents. Ito po ay pangkalahatan na. Pero sabi ko nga po, magkakaiba po yung mode of transmission from A to E. Pero yung A and E, pareho. Yung B, C, D ay pareho po ang mode of transmission. Ito na po. Public health goals. Avoid non-bottled water in areas you're not familiar with and don't eat uncooked foods. Di ba? Again, mayroon tayong mga kaugalihan, tribal man ito or yung mahilig pong kumain ng uncooked foods, yung kilawin. Di ba? Sino ang nag-prepare nung kilawin? Di ba? Sabi niya, non-bottled water. If you are in doubt, bumili ka na lang ng kabote. Again, I cannot assure you that the bottled water is 100% free of all viruses. Pero all the more, I cannot tell you that a non-bottled water is safe. Kaya, sabi nga niya, in areas you're not familiar with. Pero kung kakilala mo naman, kasi noong panahon when we were younger, talaga, it happens. Kung kunyari, naglalakad ka ng malayo, nauuhaw ka, pwede ka makiinom sa kapitbahay. Sabihin mo lang pwede po makahingi ng tubig. Diyan yung sa gripo, inom ka. Hindi naman mineral water na tinatawag. Galing lang sa dipel. Balon. O di kaya sa bukal. I personally experienced that during my childhood days. Kasi meron po kaming lupa na may bukal. Sasabihin lang ng tatay ko Huwag ka na magbahan ng tubig, malinis naman yung bukal. Di naman kami nagkasakit. May bukal dun hanggang ngayon, buhay na buhay yung bukal na yun na nagbibigay ng tubig sa buong namin. Kaya, ibig sabihin, hindi pa contaminated. Kasi, sabi nga ni Sister Julie, pati sa batis, wala namang naliligo kasing kalabaw o baka noon. Malinis talaga. Ngayon, hindi na. Tapos, the viruses that cause these conditions may be present in water. Usually po sa tubig talaga. Kasi di natin alam kung saan nanggagaling. Yung bukal, galing sa bundok, wala naman pong umiihi doon. Wala naman pong nagpupops doon. Dadaloy lamang po yung tubig. Wala naman pong dinaan ng basura o kanal. Makikita mo sa pinanggalingan niya, napakalinis na tubig. So, sabi ko nga, nakaranas ako niyan at hindi naman kami nagkasakit.
At pwedeng makiinom sa kapitbahay during those days. At hindi sasabihin na, kailangan mo ba ng baso? Lalo na yung mga batang takbuhan lang ng takbuhan, pag pinawisan. Bubuksan lang niya ng gripo ng kapitbahay, hindi nga nagpapaalam, inom na siya doon. Wala namang pong nagtae, nagka-hepatitis A sa panahon na yon. Ibig sabihin, malinis, yung balon man yan, o yung gripo na nagaling din sa balon, ay talagang malinis pa noong panahon. If you're traveling to a country where there is a high prevalence of hepatitis, avoid. Again, kasama po tayo doon. Yung mga dayuhan na pupunta po rito, nasabihan na po sila. Kasi tayo po yung maraming kaso nito. So, avoid local water, lalo na yung ice. Tayo kumakain pa ng tube ice eh. Diba? Pero dahil sa advent of sophisticated equipment, masasabi naman nila na malinis po yung tube ice na binibili natin. Raw or undercooked shellfish and oysters. Ako nga nakaranas nito eh. Yung talaba, di ba? Masarap ang talaba. Pero paano prepare yung talaba? Lalo na yung mga shellfish. Kinakain din natin yan. Mas masarap nga yung eaten raw. Pero kung hindi sanay ang inyong bituka, na even if there's no hepatitis A virus doon, ay pwedeng ayawan po ng inyong bituka. Raw fruit and vegetables. Raw fruits and vegetables. Again, we emphasize na linisin niyo po yung mga prutas at gulay. Yung gulay, pwede niyo pang lutuin, mamamatay po doon. Pero yung prutas, ay ina-advise po na linisin niyo in running water. Kahit na anong prutas po yan, yung kamatis, gano'n. Linisin niyo po in running water para maalis po. Kung may dumi po na tumapo dyan, ay maaalis po, ma-eliminate po, at least, mami-minimize po. Meron pa ba? Time na natin. Ay, time na natin? Ay, di ko alam. Gaano pa kadami, sir, last na daw. Okay. Tapusin na natin. Hepatitis B, C, and D viruses can be transmitted through contact with bodily fluids containing these infectious agents. Yun nga po. Itong tatlo na to, again, bodily fluids. Ano ba yon? Dugo, vaginal secretions, and from the semen. At, wala na po? Ayan. So, kung meron po kayong ibang mga katanungan, ay pwede po. Ito, sabi, Paano ang isang buntis? paano kung ang isang buntis na meron hepa, ba yung baby po ba mahawaan? Ma'am Selay, siguro, nabanggit ko na po sa last week po, na kung ang mother, it's a must. Kaya nire-request po namin ng mga laboratory exams, pati po yung hepatitis B, surface antigen. Pag naging reactive po, ibig sabihin, positive po for hepatitis B yung mother, ilalagay po namin talaga, i-emphasize po namin sa lahat ng record niya na positive po siya at pagka hindi naman mahahawa yung baby. Kaya upon delivery ay bibigyan po kaagad ng immunoglobulin yung baby niya in 24 hours at mabigyan na po ng first dose po ng hepatitis B that should be completed for 3 doses. Yun po ang ibig sabihin po yon. So, hindi po mahahawa yung baby. Ay, naku, ano yung ba to? Panahon ng lolo ko, Ma'am Doc, yung inapakan ng kalabaw na may tubig, basta luminaw, iinom daw po nila during World War II. Di naman sila nagkasakit. Wala namang hepatitis B yung dumi ng kalabaw. Ang pinag-asapan po natin dito ay hepatitis B, Sir Cesar. At sa mga panahon na do or die, kailangan mo nang inumin kahit anong meron dyan. Kaya yun ang pagpapala ng Panginoon, iningatan sila, hindi sila nagkasakit. Di ba? Meron pong, sabi nga po,
ay may dahilan sa lahat ng pagkakataon. Pero kung alam natin na hindi tama, bakit mo pa gagawin? Pero isa extreme circumstances, whether you die, pwede nang uminom. Saka ano, World War II. World War II yan eh. Lahat talaga. Halos malinis pa nun. Oo, pero inapakan nga daw ng kalabaw. Malinis din yung kalabaw. Ay, okay lang yan. Sige, magbigay ka pa ng ganyang comment kasi nagbibigay din ng kasiyahan. At alam ko na ikaw ay nakikinig. Maraming salamat sa pakikinig. Pero sabi ko nga, ay meron pong dahilan sa lahat ng circumstances at kailangan natin mag-ingat. Di ba? At meron pa bang meron pa bang ibang tanong, Sir John Key? Wala na. So, Okay. tapos na po tayo sa hepatitis infection. Ito ay, ibig sabihin may infection. Pero ang hepatitis is not always caused by infection. Marami pong disease entities that can cause hepatitis. Pati po yung mga gamot na iniinom natin can cause hepatitis. Kasi ang hepatitis ay inflammation of the liver. Okay? Sana ay naging pagpapala po kami Sige, ngayon. maraming salamat, Doc Eugene. At syempre, wag muna kayong aalis at meron tayo ngayong Kasunod, meron pa tayong programa, yung inyong paboritong The Baptist, The Baptist Lunch. Okay. Bye-bye. Bye-bye po.